Sige po, tayo igawan natin ang ating kamay sa mga bata. Hallelujah. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo ang mga batang ito. In the mighty name of Jesus, Lord, we declare blessings upon their life, O God. Hirabaya karabasande, dadayera rabaya karabasande. O Panginoon, Lord, may you keep them away. Panginoon, may preserve them, O God, even in their youth, O God, hanggang sa kanilang pagtanda, Panginoon, lumaki sila ng may takot at suway sa inyo. May fear of the Lord, O God, at may pagkakatunay at pagkakilala sa inyo, O God. Lord, may you preserve them, keep them away from bad influences and places that will lead them away from you, and may you send them people that will draw them closer to you, and may you send them, Panginoon, to places that will lead them closer and deeper in their relationship with you, O God. Holy Spirit, may you teach them your word. May you teach them, Panginoon, the ways, Panginoon, of life, na sa kanilang kabataan, Panginoon, ay sila ilalaki at maglalakad, Panginoon, ng ayon sa inyong will sa kanilang mga buhay. We declare blessings upon blessings sa kanilang mga buhay. Shalom, shalom sa kanilang mga buhay, O God. Na Lord, walang magkukulang, walang hindi sila, Panginoon, magagahos, Panginoon. Kundi, Lord, your blessings and abundant blessing, fullness of joy will be upon them. In the mighty name of Jesus, we cover them with your precious blood, O God. In the mighty name of Jesus. Lord, let your will be done in their life. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Wow, amen. Para tayong nasa classroom. Amen. Sabay-sabay tayo mag-good morning ngayon. Praise God. Gising na gising ang lahat. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo ay magsisimula po tayo sa ating mensahe, pero bago po tayo magsimula, pwede po bang inaanyahan ng lahat na tayo tumayo? Tayo po muli ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Banal na Espiritu, salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Muli po, O Diyos, we surrender, Panginoon, everything to you, O God. Ikaw lamang mapurihan, madakila, at masamba at makita, Panginoon, at wala nang iba. May your words alone be proclaimed. And Lord, may your words be a purging fire that will purge every, Panginoon, karumihan sa amin, Panginoon. That may you purify us, O God. Nalalabas kami, Panginoon, sa building na ito, sa church na ito, O God, ng may pagbabago sa amin. In the mighty name of Jesus, may your words lead us, Panginoon, to draw closer to you, to cultivate our faith in you, Panginoon, to have a deeper relationship with you, O God. In the mighty name of Jesus, O Lord, we pray, Panginoon, may the hearts, Panginoon, be broken, the stone hearts be broken, Panginoon, and may you renew this heart na mga puso, isipan, Panginoon, na sarado ay buksan ninyo, O God, at ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa sa amin. At ikaw lamang, Panginoon, ang magbago sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin. Lord, we lift up to you everything. Let your will be done, and may you be glorified sa mga oras ito. In the mighty name of Jesus, amen. Sige po. Makakaupo na po ang lahat. Pwede na po nating buksan yung ating slide. Yan. Salamat. Basa niyo po ba? Pwede po bang pakibasa sabay-sabay? Amen. Amen. Alam niyo po, so, ang ating pong title ay Cultivate Your Faith. Ngayon, sabi ko, Lord, alam ko naman medyo yung ibig sabihin ng cultivate your faith. Pero ano ba ang pinaka-ibig sabihin talaga? No? Parang pag sinabi mo, maiintindihan mo naman.
Pero, ano ba talaga ang ibig sabihin ng cultivate? So, ayaw. Ayaw. Paki-isad na lang po. Sa next slide po. Yan. So, sabi po ni my friend Google, sabi niya, to cultivate something means to nurture, to foster, and actively develop it so that it grows or improve. Ibig sabihin, to cultivate your faith means it means to nurture your faith, to foster your faith, and to actively develop it so that it grows and improve. Ibig sabihin, hindi siya mananatili na ganyan lang. Kundi siya ay actively, hindi siya passive, kundi actively develop it so that it grows and improve. Hindi sinasabing yung process will be perfect, but it will grow and improve. And over time, by the grace of the Lord, perfection will be reached by His grace. Amen po? So, basahin natin yung Matthew 13, verse 3 to 9. So, medyo mahaba po ito. Ako po muna babasa, kayo po ang sunod. He told many stories in the form of parables, such as this one. Listen, a farmer went out to plant some seeds. Other seeds fell on shallow soil with underlying rocks. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow. Other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Amen. Papuri po sa Panginoon. Sige po, papurihan natin ang Panginoon. Yan. Praise God. Sabi dito sa huling verse, anyone with ears to hear should listen and understand. Si Jesus po ang nagsabi niyan. Kung meron, sino pong may mga tenga dito? Wala pa naman pong bingi. Amen po. So, anyone with ears to hear should listen and understand because the purpose of the ears is to hear. So, kung nangangaral si Jesus, makinig kayo. Makinig tayo. Amen po? So, nabasa po natin yung tungkol dun sa different kinds of pagsabuyan ng seeds ng farmer. The farmer is God. And the seed is the faith. The land, the soil is you. Amen po? So may sinabi diyan, merong mga soil na napunta sa footpath, ibig sabihin dinadaanan, ibig sabihin litaw na litaw yung faith. Kumbaga, hindi siya napatanim at all. Meron ding napatanim nga, pero napunta sa mabato, ibig sabihin shallow, mababaw. Hindi siya lumalim. Ang nangyari dahil hindi siya lumalim, namatay. Yung isa naman, merong thorns, matinik. Nung lumalago siya, ang nangyari dahil may thorns sa paligid niya, na-choke siya at namatay din yung faith. And lastly, merong matabang lupa. Merong matabang lupa. Amen. Sinong gustong maging matabang lupa? Amen. Salamat sa tatlong magiging matabang lupa. Amen. So, sinong gusto maging matabang lupa? Amen. Amen, Lord. Gusto nila maging matabang lupa. Ngayon, aalaman natin kung paano maging matabang lupa. Yung matabang lupa, nung tinanim, lumago, naging deeply rooted, at
namunga, nag-produce ng 30, 60, and even 100 times. Isa lang ang na-plant, pero nag-produce siya more than 10 times of what has been planted. Amen po? Papuri sa Panginoon. Ano po? Ganon kapag matabang lupa. Kaya, dapat naisin natin na tayo maging matabang lupa. So, mataba lang. Susunod na yung matabang lupa, ano po? Amen. May naalala tuloy ako. Paano ba tumataba? Di ba po, pinapakain? Kumakain ng kumakain. Ibig sabihin, para maging matabang lupa, kailangan may kinakain, may nagpapataba. Amen po? So, basahin po natin ito. Ito medyo maiksi na lang siya. In-explain ni Jesus sa disciples kung ano ang ibig sabihin nung parable niya nung una. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. So may naitanim na, pero dahil walang understanding, nanakaw sa kanya. Ano po? Nandun na yung treasure, pero nanakaw pa sa kanya. Ang sabi dito, the seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately received it with joy. Amen. Kaya mabilis siyang tumubo at kumbaga nag-sprout siya ng mabilis. Kumbaga nung na-receive niya, amen, nag-iinit talaga siya, masayang-masaya siya sa Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Ang nangyari sa kanya, but since they don't have deep roots, they don't last long. Praise the Lord! Ayoko na ng praise the Lord. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Amen po. So, nung nagka-problema, tinalikuran na si Lord. Amen po. Praise the Lord! May problema ako. Hindi ko na alam si Lord. Ano po? Yan yung nasa rocky soil. Nag-sprout siya. Wow, nabibless naman ako kay sis, kay brother. Biglang natisod si brother. Wala na siya. Ano po? So, yan ang rocky soil. Sabi ng sunod, the seed that fell among the thorns represents those who hear the word of God. But all too quickly, the message is crowded. Ibig sabihin, na-receive nila, napatanim sa kanila, tumubo, pero all too quickly, the message is crowded out by all the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced. So, kaya sinasabi ni Lord, worry about nothing. Bakit? Yung faith mo, maka-crowded ng worries, mamamatay. Ano po? Kaya ang sinasabi, you cannot serve God and money. Bakit? Kasi yung faith mo, mamamatay, mawawala, kaya nanlalamig. Amen po? Nagiging crowded. Hindi siya suitable for the crop to grow, for the faith to grow. Amen po. And lastly, the seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Amen! Amen! Yan po ang matabang lupa. Ngayon, what does it take para maging matabang lupa? Because not all land, kaya kagaya nga ng sinabi, meron 3 na hindi suitable para magtanim. Not all land ay nakakapag-produce ng 30, 60, or even 100 times. Sometimes, nag-sprout pa lang, namamatay na. Amen po? So, what does it take? Faith killers. Ngayon, pinag-usapan po natin kanina, ito muna ang ating pag-usapan. Pinag-usapan natin yung types ng kung paano namatay, in-explain ni Jesus kung paano namatay, kung ano nangyari sa process ng mga nataniman, pero hindi
namunga at yung nataniman na good soil at nag-produce ng fruits. Ngayon, ang sabi dito, before faith can be cultivated, ibig sabihin, in Tagalog, ang cultivate po is pagyamanin. Amen po? Pagyamanin. Pagyamanin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng cultivate means sa Tagalog, pagyamanin. Marami pa pwedeng magbungkal, pag may iba pang mga meaning yan, or in English, in other synonym, cultivate means to enrich, to foster, and improve. Amen? Improving means, nandito ka ngayon, next time, hindi ka na dyan, ganito ka naman. Diba? Next time, hanggang kasing laki ka na ng mas mataas ka pa sa mga bundok. Amen po ba? Amen. Posible po yon, because faith can move mountains. Amen po ba? Salamat sa dalawang magmumove ng mountains. Amen. At sabi dito, before faith can be cultivated, bago mo mapagyaman ang iyong pananampalataya, anong kailangan gawin? The land must first be cultivated. So bago pa makultivate ang pananampalataya, bago pa mapagyaman ang iyong pananampalataya, ikaw muna, tayo muna, sa pakisabi, ako muna, ang kailangan mabungkal. Amen po. Nung nagsa-search ako, sabi ko, paano ba mag-cultivate ng land? Sabi ko, parang paano ba ang process ng planting? Process pa lang paano ba ang process ng planting? Kasi po, sa isang beses pa lang sa tanang buhay ko, ako nagtanim. Sa school pa yon. Tapos, dahil mga likas kami mga kinalakihan ng simento lang, wala namang mga lumaki sa taniman. Mga hindi kami talaga nagtatanim, siguro mga basura, mga uod, mga hinuhukay namin dyan, ganon, o naglalaro kami ng mga buhangin. Pero hindi kami nagtatanim, wala po talaga akong alam sa pagtatanim. Simento ang alam kong nakikita ko sa paligid. Ano po? Kasi simento, bayan puro simento lang, wala halos puno. Ngayon, pinagtanim kami sa school. Nung pagtatanim, magtatanim tayo? Oh! Tapos, bata pa kami nito, so wala pang conscious na. Ang init. Merong onte, kasi sa sikat na ang tirik ang araw, saka yung klase na yon, tanghalin tapat. Saka kami pinagbubungkal ng lupa. Ngayon po, imaginein natin, ang process ng pinagawa sa amin, at yung mga tinitin ko, bago sila magsimula sa kanilang pagtatanim, ang ginagawa muna nila, binubungkal, inaararo. Kumbaga, flat yung lupa, may structure. Ganyan na siya. Ang gagawin para mataniman, dudurugin, bubungkalin ang lahat ng mga nasa ilalim, dapat mapaibabaw, magugulo. Ano po? Yung structure niya magugulo. Bakit? Kailangan taniman. Amen po? Imagine niyo kayo yon. Bigla kayong, magtatanim na si Lord. Ihahanda para maging matabang lupa. Dudurugin. Ipapala kayo ng ipapala. Plowing. Plowing in English. You need to, before yung ipaplow. Paano bang pronunciation nun? Plowing. So, bubungkalin mo yung lupa. Bakit? Kasi kailangan mong, kung meron dyan, kung may weeds dyan, kung may mga bato-bato dyan, or in our case, nung nagbubungkal kami, ang tigas ng lupa, puro bato. Ang hirap pong magtanim sa mabatong lupa, kada bungkal namin, ma'am, ayaw gumanon, ma'am. Sabi niya, yung pala, ang laking bato. So hindi namin, hinukay pa namin, ang laki niya. Tapos tinanggal namin gano'n, napakabigat. Tapos, may nabubungkal kami mga basura, meron kami nabubungkal na yung mga weeds, kailangan kasing hugutin yung mga weeds kasi nakakaagaw sila sa nutrients. Ano po? Kaya, kailangan bungkalin bago pa makultivate, bago pa maitanim, bago pa yung process ng faith para maging matabang lupa. Sino po mga gusto maging matabang lupa?
Amen. Thank you, Lord. May gusto pang maging matabang lupa. Kailangan bungkalin. Kailangan durugin. Masakit. First step pa lang po yan. Kailangan bungkalin. Kailangan durugin. Aba, kung ako yun, ini-imagine ko, nakikita ko yung video, sabi ko, aba, masakit yun, Lord. Sabi ko, gaganin ka. Ang sakit naman yan, Lord. Pero, sinabi, kung hindi ka magpapaganyan, ikaw ang magiging footpath, rocky soil, at thorns, soil na puno ng thorns. Kung hindi ka i-cultivate ang land, walang mangyayari sa itatanim ko sa'yo. Kaya kailangan, bungkalin ka muna. Ilalabas ko ang lahat ng mga hindi dapat, ang mga bato, ang mga basura, ang mga weeds, ang mga thorns sa'yo. Ito po, pag sinasabi kong ikaw, sa'yo, kasi po, when I was studying this, personally, akong kinakausap ng Panginoon. So, nire-relay ko sa inyo yung sinabi niya sa akin. Ano po? Kailangang tanggalin ko ang mga bato sa'yo. Kailangang tanggalin ko ang mga tinik sa'yo. Kailangan tanggalin ko ang mga basura. Bakit ba may basura dyan? Ano po? Nagtataka ako, sabi ko, bakit ba may mga basura dito? Parang 10 taon na yata itong mga basurang to. Wala na silang kulay. Mga wrapper ng chichirya. Kailangan tanggalin ang mga weeds at mga tinik. Lahat yan, kailangan malinis ng maayos hanggang sa lupa na lang ang matira. Amen po? So kung nasasaktan ka kasi hinahalukay ka ni Lord, binubungkal ka ni Lord, nilalabas ni Lord, Lord, parang hindi ko naman napapansin yung mga faults ko dati, bakit ngayon nakikita ko na? Bakit ngayon napapansin nila? Bakit ba puro mali ko ang nakikita? Hinahalukay ka ni Lord, pinapakita ni Lord sa'yo ang mga dapat alisin para mawala yung mga sagabal, para makapagtanim ako ng maayos, maging good soil ka. Amen po? So kung nasasaktan tayo, kung meron tayong mga, katulad ng sinabi kanina, problems, persecutions, yan, mga bato yan. Bato na kailangan alisin para hindi makatisod sa'yo. Amen po? Amen po? Amen. Meron pang, yan ang mga faith killers. Faith killers, meaning, first step pa lang po ang nasabi natin, pagbubungkal pa lang, ano po? Pagbubungkal pa lang. Kasi hindi po ako expert sa pagtatanim. Di ba po? Pero, alam ko, kailangan pag barren ang land, meaning, hindi siya suitable for planting. Kapag barren ang land, kailangan may fertilizer. Amen po? Kung kayo ang lupa, gugustuhin nyo bang lagyan kayo ng fertilizer? Siguro oo, kasi mapagtatanimin ka. Pero kung ikaw, fertilizer, saan ba gawa ang fertilizer? Mga bulok. Mga bulok na nabulok, na decompose, or sa social decompose nga, mga nabulok na mga saging, mga prutas, mga balat ng mga pagkain, hindi yung mga wrapper po, siguro kaya may mga wrapper doon kasi pampataba siguro nila akala yun. Pero, ayun po, yun din, yung mga ganon. Lahat ng marurumi, ilalagay sa'yo. Bakit? Para tumaba ka. Para tumaba ang lupa. Bakit, Lord, bakit ba kailangan kong maranasan to? Kasi, kailangan tumaba ka kasi barren ka eh. Hindi kita mapagtataniman, walang tumutubo sa'yo. Ano po? Kailangan, kaya may mga problema, kaya may mga paghihirap, mayroong mga bagay tayong nararanasan na hindi natin gustong maranasan. Nung bata ako, sabi ko, Lord, pwede ba wala na lang problema? O kaya nung bata ako, nung mas bata pa ako, unang beses ko narinig yung tungkol sa end times, sabi nila tungkol dun sa rapture, sabi, ang mga bata,
pagdating ng rapture, ligtas ko instantly. Bata pa ako noon. Sabi ko, Lord, ngayon na lang yung rapture. Sabi ko, kasi gusto ko, wala na akong problema. Kukunin na lang ako ni Lord. Sabi ko, Lord, ngayon na lang yung rapture. Wag mo na akong patandain. Sabi ko. Ganun po yung ano ko, siguro mga kaidaran ako ni, ano bang grade ko nun? Grade 3? Grade 2? Mga ganong edad. Nung mga kaidaran ako ni Lorraine, hindi na kasi grade na ako nun. Ang touring sa amin, mga teenager na hindi, bata pa si Dariela, hindi ko pa narinig yun. Siguro mga 7 o ano ko nun. Sabi ko, Lord, kunin niyo na kami. Sabi ko, hindi ko na naisip yung pamilya ko, hindi ko na naisip yung mga ibang dapat mag-share tayo ng gospel. Lord, kunin mo na kami. Kasi gusto ko walang problema. Pero, ang sabi ni Lord, kailangan may mga challenges sa buhay. Merong mga bagay na ayaw mong maranasan, ayaw mong mangyari sa'yo, pero it is important for you to grow. It is important for you to be enriched. It is important para ikaw ay maging matabang lupa. Para ikaw ay maging good. Alam mo po, meron akong mga kaklase na sinasabi nila, naniniwala sila kay Lord, pero meron silang hindi maintindihan. Bakit? Why would He allow bad things to happen? Why would He allow kids to suffer? Kumbaga yung mga may mga cancer na bata, may mga sakit na bata. But, there are many reasons why. But one of the things, there is the reason because there is sin in the world. Another reason is because He is teaching you. He is cultivating you. So that when He plants the seed, you will grow the crops 30, 60, and 100 times more than what He planted. Amen po? Amen. Sinong gusto maging matabang lupa? Amen. Gusto din namin maging matabang lupa pang lahat. Amen. So, before faith can be cultivated, the land must first be cultivated. Before your faith can be cultivated, can grow, mapagyaman, kailangan ikaw muna ang mapagyaman, mapalago, mapataba. Amen po. Ikaw muna ang maging mabuting soil. Amen po. So, because, why? Faith cannot grow in bad soil. Diba? Kaya nga, yung mga faith killers, whatever, basura, thorns, stone, ay kailangang i-remove ni Lord. Yung mga faith killers mo, kailangang i-remove ni Lord. Hindi siya masarap, hindi siya masaya, pero when the Lord is with you, you can overcome because of His grace. Di ba nga sabi niya kay Paul, 3 times sinabi ni Paul, Lord, alisin niyo po itong thorn in the flesh ko. Kasi he is suffering. Nagmi-minister siya kay Lord, nagsaserve siya sa iba, nagpapagaling siya ng ibang tao, na nadi-deliver ang ibang tao, na nawawala yung problema ng mga ibang tao, nag-overcome yung mga ibang tao through him because God is using him, but siya nagsasuffer. And 3 times he asked, Lord, alisin niyo po ito. And it is normal because the Lord is our healer. Kung ano man yung thorn in the flesh niya, hindi siya sinabi na yung thorn in the flesh is literally na sakit. Mayroong mga nagsasabi na yun ay parang persecution. Mayroon ding maraming mga bagay. Pero ang sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. For ano yung sunod? In your weakness, may grace ba yun? O strength is made perfect in your weakness. Amen po? So, even during problems, remember this, God's grace is sufficient for you. Amen po? Amen po ba? Pakisabi nga po, the Lord's grace is sufficient
for me. Amen. So whatever stone, junk, thorns will be removed for the seed to grow and multiply. Hindi lang mag-grow, but bear fruit. Amen po? Therefore, we must surrender to God. Kaya kailangan, makakaranas po kayo ng soil na, nakaranas kami ng soil nga, kahit anong bungkal namin, bakit ba napakatigas? Sabi, may mga pinagdala kami ng pala, pagkagano namin, hindi man lang bumaon. Sabi namin, Ma'am, bakit ayaw? Sabi na, Ma'am, ganon kami ng ganon. Bakit? Kasi, kumbaga, think of it as you are the soil. If you don't allow the farmer to cultivate you, you cannot be a good soil. Amen? You will stay as a barren land. Kasi yung nilalagyan namin, siguro mga ilang taon na siyang bakanting lote. Talaga hindi naman po siya taniman, bakanting lote siya. So, gagawin namin siyang taniman. At because that soil was not a good soil, at hindi din kami marunong mag-alaga, alam niyo po, siguro isang team lang ang nakapag-produce ng crop. At yung crop na yun, lilima. Sa lahat kami, siguro mga ilan kami. 2 grade kami, siguro mga 80 students na nagbubungkal doon. 5 ang na-produce out of 8 students. Ano po? So, kumbaga, 5 lang. Kumbaga, alam niyo po yun? Because, hindi nga good yung land, one, and hindi din marunong yung mga nagtatanim. Pero, yun nga, sabi, therefore, kailangan, kapag i-cultivate ka ni Lord, you must surrender to God. Amen? You must yield to God. Lord, hindi ko naiintindihan ang aking nararanasan. Hindi ko naiintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Bakit kailangan ako maghirap? Bakit, ano ba tong wilderness na aking nararanasan? But, the Lord, yield to the Lord. Surrender to God. Surrender everything to Him. Kasi kailangan, ang matira na lang sa'yo ay lupa para ikaw ay maging matabang lupa. Amen po? Because, bakit? Again, may mga pumapatay sa faith sa iyo na si Lord lang ang makakapag-alis. Amen po? The Lord teaches through experience. I'm sure alam po nating lahat yan. May mga times na open rebuke, ikaw, ganito ang ginawa mo, magsisi ka. May mga times po na gano'n, meron siyang katulad nung kay David, si Prophet Nathan. Pero, sinabi niya yung kasalanan ni David. Pero most of the time, the Lord will cultivate you through your journey. Amen po? Pupunta ka kay Lord, mag-start ka sa journey mo kay Lord ng barren land. Puro bato, footpath, puro tinik. And si Lord, when you yield to the Lord, you allow Him, Lord, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa akin. He will remove all of it. Ano po? And the process will not be easy or masarap kasi may mga times kunyari yung mga tinik o yung mga weeds ayaw magpabunot. Masakit po yung sa lupa, gagano'n namin. Kumbaga kung ikaw yun, aray ko naman. Di ba? Kung ikaw yung biglang hinugutan ng ganun, aray ko naman. Inaano ka ba? Pero, it is important para ikaw ay lumago. Ikaw ay maging good soil. What are the faith killers? Ba yan, iba-iba na nasasabi. One, yung sinabi, ano ba yung land na namatay yung seed? Footpath. Meaning, siya ay pikpik or flat. Hindi siya nabungkal. Hindi na ilabas or hindi nagpalabas. Hindi niya hinayaan na tanggalin or i-reveal ni Lord yung mga kailangang alisin sa kanya. Meaning, hindi
uncultivated, may ganun bang word? Uncultivated, hindi na-cultivate. Pik-pik, barren. Ano po? Sunod, ito po yung mga uri ng poor soil, rocks. Faith killers ang mga rocks. Katulad ng sinabi kanina, yun ay mga problems, mga, ano yung isa? Ayan. Underlying rocks, the seed quickly sprouted and the soil was shallow. Hindi lumalim yung faith. Ayan, ito. They don't last long, they fall away as soon as problems or are persecuted for believing God's word. Isa lang pag may nagsabi ng, ay, bunol. Wala na, kakalimutan niya na si Lord. May nagsabi lang ng, ay, naniniwala ka dyan? Naku, wala naman yan, hindi naman yan totoo. Hindi na nila papaniwala. Hindi naman ako naniniwala doon. Sino may sabi naniniwala ako doon? Bakit? Kasi, makikisali sila. Kaya nga sinabi, ano yun? Huwag kang makipamatok. Makiayon sa flow ng mundo. May problems, may persecution, wala na si Lord. Bakit? Kasi mas importante yung mga bagay. Mas importante yung comfort zone. Amen po? Yan yung mga bato. Ano ba yung mga batong yan? Offenses? Ikaw ba ay madaling ma-offend? Stronghold? Spiritually, may stronghold ka ba? Hindi mo mapagtagumpayan. Bakit? Kumbaga, meron kang stronghold ng pagsisinungaling. Kahit anong, pag may sinabi sa'yo, automatic ang sasabihin mo kung ano yung makakapagligtas sa'yo sa pagkagalit ng kung sino man. O may ano bang stronghold yan na hindi kay Lord, na hindi mo mapagtagumpayan? Because there are strongholds na kay Lord naman. Stronghold, ibig sabihin, hindi mawala sa'yo, mahirap mawala sa'yo. Only through fasting and prayer. Merong mga stronghold na sa prayer, kahit anong mangyari, mananalangin ka ng mananalangin. Merong mga ganon. Pero yung faith killer na yan, yung stronghold na yan na sinasabi, ano ba yan? Tanungin mo kay Lord, Lord, alam mo niyo po, one of the things that will help you to grow deeper and to know God more and to surrender to Him is if you ask the Lord, Lord, ano ba yung mga bagay na ayaw kong marinig? Ano ba yung mga bagay na ayaw? Pag sinabi mo yun, iiyak talaga ako, Lord. Ano ba yung mga bagay na pag sinabi sa akin, dedepensahan ko ang sarili ko? You ask the Lord, Holy Spirit, reveal to me what are the things na ayaw kong marinig. Amen? Because He will reveal to you. He will reveal to you, ikaw, alam mo, ganito ka. Alam mo, palagi kang nagsisinungaling. Alam mo, ikaw, yung katakawan mo, kasalanan na yan. Yung kasalanan mo, yung katakawan mo, hindi na lang siya dahil magana kang kumain because now it is out of your greediness. May mga ganon. I-reveal sa'yo ni Lord. Tinanong ko siya isang beses, umiyak ako. Lord, sabi ko, paano yon? Paano ko siya babaguhin? Paano siya mababago sa akin? Kasi nirealize ko, Lord, hindi ko siya kayang baguhin. Paano yung babaguhin? Ako magbabago sa'yo. Lord, paano? Parang masakit. Pero, it is essential for you to grow. Amen po. Ano ba yung mga batong yan? Unrenewed mind. Baga, matitigas na puso, matitigas na isip, saradong isip. Ganito ako hanggang sa dulo. Sabi, hindi, ganito ang paniniwala ko. Hindi naman ganyan yung sinabi sa amin eh. Ayan yung fresh revelation ni Lord. Hindi naman ganyan yung sinabi sa amin eh. Hindi ganyan, hindi naman yan. Naku, kulto na yan, kulto. Ano po? Unrenewed mind. That's why, the Lord said, you need to be transformed
by the renewing of your mind. Kasi every time, He has a fresh revelation for us, for you personally. And when He reveals it to you, kailangan meron kang renewed mind to accept it. Amen? Hindi yung nakasanayan mo, hindi yung tradisyon, hindi yung religion, kundi yung revelation sa'yo ng banal na Espiritu. Amen po? Amen? Hindi tao, kundi ang banal na Espiritu. Amen? Because we cannot hold on to anything in this world, anyone in this world, but God alone. Amen? Ikaw, do you have stones? Jackstone. Natahimik ang lahat. Alam nyo, hindi nyo na po kailangan sagutin yan. Alam nyo yan sa sarili nyo. Amen po? Sunod na faith killers, thorns. Tinik, matitinik. Anong sabi doon? It is worries. Mga nag-aalala. Kaya nga sinabi ni Lord, be worried about nothing. Sino ba sa inyo ang kapag sa pag-worry nyo ay makakadagdag ng buhay sa inyong ng isang araw, isang oras sa inyong buhay? Wala namang naidadagdag o naibibigay sa inyo yung pag-worry nyo, kundi patayin ang pananampalataya nyo. Amen po? Kaya, ano ba yan? Patanggalin mo na sa akin yan. Be worried about nothing. Trust in the Lord. Amen po? Alam nyo po, kung trust in the Lord lang, merong mga matitindi dyan na characters in the Bible, si Job. Biruin nyo, nawala talaga sa kanyang lahat. Tapos yung natira sa kanya, asawa niya, pinapersecute pa siya. Yung mga kaibigan niyang natira sa kanya, na pinapersecute din siya. Walang natira sa kanyang maganda. Kahit yung katawan niya, may sakit. Ano po? Maging si Joseph, gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Inalipin siya, inakit siya. Tapos nung napagtagumpayan niya yung pag-aakit sa kanya, ang nangyari, pinakulong siya. Ilang taon po yung ganun, puro pasakit ang naranasan. Pero sila ba ay si Joseph ba, masasabi niyo ba na sinabi niya, Lord, bakit ba ganito ang nangyayari? Hindi. He remained faithful to the Lord. He trusted the Lord. Worry about nothing. Pakisabi po, worry about nothing. Trust in the Lord. Amen po? Kasi walang maidadagdag sa inyo yan. May mga time na oo nga kasi hindi mo nakikita eh. Kaya dyan masusubok ang iyong pananampalataya kasi hindi mo nakikita. Amen po? Lord, hindi ko na alam ang mangyayari sa amin. Wala na akong pera. Yan kadalasan po ang wala na akong pera because we live in a world, in a society that lahat kailangan may bayad. Bakit ba ganun? Kasi this society is not governed by the Lord. Kaya talagang, pag dito ka nag-focus sa mundong ito, mahihirapan ka. Amen po? That's why the Lord said, trust in me. Trust in the Lord. No matter what your situation is, trust in the Lord. No one knows exactly what your worries are. Kahit na sinabi mo, ganito, nag-worry ako ganito. Pero the people that you have told cannot know the depth of your, yung mga dinadala. But the Lord said, abide in me. Manatili ka sa akin. Amen po? For His yoke is light and easy to bear. Amen po? Dadali ang mga bagay kapag nanatili ka sa akin. Bakit? Kasi padadaliin ko eh. Amen po? Hindi siya magiging smooth, pero aakayin kita. Amen po? The Lord's favor will be with you. Amen. Ang kinin niyo po yan kasi that's a blessing from God. The Lord's blessing shall be upon you. Shall be upon your household. Shall be upon your life. Amen. Abangan po natin yung mga nag-amen. Kasi makikita natin yung mga favor ni Lord sa kanila. Ang kinin niyo yan. Amen.
The Lord's favor is upon you. Amen. So, una pa lang yan sa thorns. Sunod, love of money. Yan na. Love of money. May mga times, akala natin, hindi natin mahal ang pera. Pero, we put money more than the Lord. Kahit sabihin mong, hindi naman, mas mahal ko si Lord. But your action says differently. Amen po ba? Mas inuuna mo yung pera kaysa sa akin. Sinong mas mahal mo? 'Di ba? Your action speaks louder. Nothing in this world can be more important than God. Amen po? Kaya nga sinabi niya, you cannot love or you cannot put anything first. You have to put God first. Amen. Ang kasukdulan nga ng sinabi ni Jesus, if you love your mother, your brother, your son, your daughter, your whatever, o kung ano man ang mga bagay sa mundong ito, more than me, you are not worthy of being mine. Hindi ka nararapat sa akin. Alam niyo po kung gaano kasakit yon? Why? Because you are rejecting the Lord by putting someone first more than Him. Anong i-expect mo? Ang binibigay mo kay Lord ay second option. Gusto mo, ikaw, i-prioritize ka ni Lord? The Lord loves us so much. That's why He reveals the truth to us. He reveals His word to us. Because He wants to correct us. He wants to, cultivate us to be a good soil. Amen po ba? It hurts. Because masakit mabungkal. Masakit matanggalan. Masakit mahugutan ng mga nakatanim sa'yo. Ano po? Kung may mga sama ka ng loob dyan, hiugutin ko. Kahit masabi natin gumaan ng pakaramdam mo, pero yung paghugot ko, masakit yun. Ano po? That's why the Lord said, yield to the Lord. Surrender to God. Amen po? Surrender to the Lord. For your faith to grow. Amen po? Kailangan, ikaw muna ang makultivate bago ang pananampalataya makultivate sa'yo. Amen? So, yun pa lang yung faith killers. Uri ng mga pangit o, ano bang Tagalog ng magandang poor soil? Hindi mahirap na soil yun eh. So, dead soil, patay na lupa, barren, yung mga soil na yan. Faith killers are what is inside you. What is killing your faith is what is inside you. Kaya kailangang bungkalin para mailabas at matanggal. Para next time, hindi na mawawala ang pananampalataya pag tinanim, nag-grow at namumunga, nagmumultiply. Amen po? So, what does faith needs? Or what does your faith need? Faith needs fertilizer to grow. Amen po? Now, what is fertilizers? What are fertilizers? Alam niyo po, nung ginagawa ko to, gusto kong habaan yung fertilizers. Para masabi talaga, madami ang kailangan maging fertilizer for you to grow. What is a fertilizer? Faith needs fertilizers to grow. Anong fertilizer? Faith comes, pakibasa po ng sabay-sabay. Amen. Number 1 fertilizer. Hearing and hearing the good news about Christ. Alam niyo po, nung sinulat to, walang lahat in person. At when they would read, kailangan, kasi may limited ang copy nila, kailangan magga-gather sila para marinig nila yung salita ng Diyos.
So, sinabi dito, hearing and hearing the word of God, meaning, pupunta ka sa gawain, pupunta ka sa mga gawain to hear the revelation of God, to hear the word of God for you. Amen po? So, there is no faith. Bakit kailangan marinig mo ng marinig? Narinig ko na yan, alam ko na yan. Diba? May mga times na hindi mo nababasahin kasi nabasa ko na yan. O kaya hindi mo napapakinggan masyado kasi narinig ko na yan, inulit na yan, na-preach na yan, alam ko na yan. Pero, bakit sinabi to, hearing and hearing? Hindi sabing hearing the word of God. Hearing, that is hearing. In other translations, sabi dyan, hearing and hearing. Ibig sabihin, pakinggan mo, ng pakinggan mo, ng pakinggan mo, ng pakinggan mo. Because His word is new every morning. Amen po? Why do we need to hear multiple times? Because there's no faith, because we need to learn, there's no faith without knowledge. How can you have faith in God if you don't know Him? Hindi mo alam na ang Diyos, ang alam mo lang, the Lord is gracious. The Lord is loving. The Lord is good. Hindi mo alam, the Lord is just. Siya ang Diyos na gumunaw ng Sodoma at Gomora dahil sa kanilang kasalanan. Kaya nga may mga kaklase ako nagko-question, I still don't understand why God would do that because He is so good. He is just. May kasalanan ka, kailangan, because He is righteous, it needs to be corrected. Because the sin cannot, hindi siya pwedeng tumagal, lumapit sa Diyos. Kinamumuhian niya nga ang kasalanan eh. Sabi sa Romans, pag binuksan niyo yung first books of Romans, the anger of God to sin. The Lord hates sin. Amen po? So bakit mo mamahalin ang kasalanan? Hate nga yun ni Lord. Amen po ba? The Lord hates sin. That's why you need to hear and hear to know God more. Amen? To know God more. To know His character. Ano ka ba, Lord, sa aking sitwasyon? Bakit ko ba nararanasan to? Anak, ganito kasi ako. Tinuturuan kasi kita. Kailangan mong maranasan to. Because, ngayon, patay ka, marami kang bato, anak. Pag may sinabi sa'yo, na-offend ka agad. Sinabi lang sa'yo, ay sis, parang hindi pantay ang kilay mo. Ha? Sabi ko, hindi mo na ipapakita. Naku po, nahiya ka na. Alam niyo po yon? Merong mga times, ay, bruha ka na sis. Alam niyo po yon? O kaya, bakit ganun yung sapatos ni kuya o kaya yung medyas ni kuya? Parang magkaiba. Alam mo, okay. Uso yan, ano po? Mabuti umuso na yan no? meron din butas. Kita-kita mo yung sumagumaganon yung isang daliri ng paa. Alam niyo po yun, yung mahihiya ka kasi Kaya kailangan, hearing and hearing, because hearing and hearing changes you. But in order for you, when you hear and hear, in order for it to change you, you have to allow God to change you. Because He is speaking to you. Marami pong magulang dito, naranasan niyo po ba na pinagsasabihan niyo yung anak niyo, pinagsasabihan, hindi pa din sumusunod? Tama. Iisa lang. Pinagsasabihan niyo, hindi pa din sumusunod. Ma-change ba sila? Mababago ba sila? Kahit na ilang sabi? Hindi. Kasi hindi nila binabago. Hindi sila nagpapabago. We need to allow the Father, the Holy Spirit, to change us. Amen? Sino pong gusto maging matabang lupa? Amen! Allow God to change you. Allow the Lord. Yield to the Lord. Surrender to God. Lord, ano ba ang mga bagay na hindi ko ma-surrender sa'yo? Tanungin niyo po yan kay Lord. I-reveal niya, iiyak kayo. Ano ba ang mga bagay na hindi ko ma-surrender sa'yo? Alam po? Talagang, pag tinanong niyo si Lord, ako nung tinanong ko, Lord, ano ba yun? Nung nilabis sa akin ni Lord, ito. Sabi ko, Lord, ang hirap. Pero kumbaga, kasi bakit? Nasanay ka Nanirahan sa'yo.
bubungkalin ni Lord, i-reveal niya sa'yo, makikita mo, kailangan ipatanggal mo na kay Lord. Amen po. Faith needs fertilizer to grow. First fertilizer pa lang yan, Word of God. If you don't know, your faith will not move. Di ba sabi, faith can move mountains. Lord, trinay ko yun nung bata ako, bakit hindi naman siya umisod? Trinay ko yun isang beses po. Kasi may bundok dun sa amin, bundok Makiling. Kitang-kita mo. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, umisod ka. Walang nangyari. Walang nangyari. Bakit? Malalaman po natin bakit mamaya, po. Pwede po bang iintayin nyo hanggang mamaya? Mga isang oras po. Amen. Alam niyo po, nung sinusulat ko to, sabi ko, Lord, parang mahaba to May ilalagay ko pa kaya yung pinaka-dinikdik mo sa akin? Hindi pa nga ito yung dinidikdik sa akin ni Lord nung buong Hindi pa ito yung mas masakit, mga kapatid. Meron dinidikdik sa akin, pag nire-reveal sa akin ni Lord, umiiyak ako, Lord! Sabi ko, Lord! Talagang iniiyak ko siya kay Lord. Bakit? Masakit! Kasi kahit ako, especially when I was younger, ayoko nung sinabi niya. Pero kailangan kong marinig for my faith to grow. If you don't know, kung wala kang alam, kung hindi mo alam, ang character ng faith, ang character ni God, your faith will not grow. Hindi ka lalago kahit anong sabihin mo dyan sa bundok na yan, umisod ka! Kahit na anong sabihin mo kay Goliath, sa giants na yan, umisod ka. Hindi, walang mangyayari. Bakit? Your faith, yung capacity mo, bakit sinasabing kailangan it needs to cultivate and grow? Because you need to build your capacity. For that faith to grow. For that mountain to move. Meron mga patotoo po, sinabi, we have authority. Kaya kapag nakaranas kayo ng bagyo, ng tsunami, ng lindol, sabihin nyo dyan, sa pangalan ni Jesus, hanggang dyan ka lang. May nagpatotoo po, ayan na ang tsunami. Lalamunin na ang kanilang bahay. Sabi niya, umattend siya doon. Kaya importante pong pumupunta sa mga gawain. Importante nagpupunta where your faith can grow. Where your faith can be cultivated. Huwag niyong palalampasin ng mga gawain. Kasi, it grows your faith. Ngayon, narinig niya. Anong sabi? Ayan na, tsunami. Naku po, kung hindi niya alam yon, naku, patay na siya. Kasi nalunod na siya sa tsunami. Anong sinabi niya, narinig niya? Sa pangalan ni Jesus, hanggang dyan ka lang. Tumigil ang tubig. Tumigil po talaga. Tapos sabi, ano nangyari? Anong ginawa mo? Sabi narinig ko yun, natutunan namin yun dun sa conference. Because of yung nadagdag sa kanya, the another seed that's been planted to her, naligtas siya at ang kanyang pamilya. Amen po. Sa pangalan ni, sige pa, papurihan natin ang Panginoon. Saan ka makakakita nun? In reality, kapag andyan ang tubig, aanurin ka niyan, hindi yan titigil para sa'yo. In reality of this world, in the knowledge of this world. But, in the character of God, in the reality of God, in spirit, in faith, nothing is impossible with the Lord. Kaya pag sinabi nyo nothing is possible with the Lord, kapag alam mo kung sino siya, kapag alam mo kung ano ang kaya ng faith, ano ang kayang gawin ni faith, ano ang nagawa ni Jesus na sinabi niya kaya nyo ding gawin, kapag na-cultivate mo ang iyong pananampalataya, nothing is impossible for you. Makapagpagaling ng may sakit, makapagpagaling ng makapagbuhay ng patay, hindi po yun imposible. Parang kasi kapag nagbuhay ng patay, sasabihin niya, ay, kulto yan, kulto. Sabi ko, naku, siguro kulto yan. Hindi na yan siguro siya. Si Lord, si Jesus, nagbuhay ng patay. Si Peter, hindi na siya Diyos. Siya ay a disciple ni Jesus, nagbuhay ng patay. What Jesus said, kung ano ang aking nagawa, greater pa ang inyong magagawa. Amen? Nagbuhay ng patay, may greater pa ba doon, Lord? San kayo doon? Amen po? So,
we need to know for your faith to move. You need to know. I need to know. Pakisabi, I need to know for my faith to move. Kailangan mong pagyamanin ang iyong lupa. Kailangan mong pagyamanin ang iyong kaalaman. Kailangan mong pagyamanin ang iyong pananampalataya. Amen po? So, nailagay ko ba yan dyan? There's no faith without the knowledge of God. Yun nga yung sinabi na, faith is activated. There's no faith without the knowledge of God. Ano po? Kung katulad nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, magagawa mo bang ipag-pray at mararanasan mo ang provision ni Lord? Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi. Gagawa ka ng sarili mong paraan. Kaya kapag gumagawa ka ng sarili mong paraan, ibig sabihin, ang pananampalataya mo kay Lord, patay. Kaya, kumbaga, aasa ka kay Lord. Yes, faith without action is dead. But you also need to trust in the Lord. Amen po? So, there's no faith without the knowledge of God. Kung hindi mo kilala ang iyong pinapanampalatayanan, wala kang pananampalataya. Amen po? Faith is activated where the presence of God is. Amen po? Mararanasan niyo po yan. I believe, merong mga times, gawain, umaten ka, nang hihina na yung pananampalataya mo. Lord, buhay ka ba talaga? Lord, ganito ba talaga? But, because in the presence of God, your faith is activated. He is enriching you, empowering you. Amen po? Sabi dito sa Hebrews 10:25, ako na lang po magbabasa. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another. Kaya wag tayong mahihiya o kapag inaaya tayo ng mga kapatid. Because the Bible said, Paul said, encourage one another. Especially now that the day of His return is drawing near. Sinulat yan 2,000 years ago, mga kapatid. Drawing near na ang pagdating ng Panginoon. Lalo na sa panahon natin, drawing near. Ano po? Drawing near. Amen? So, let us not neglect and encourage one another. Ayan. Nabanggit po natin kanina, faith without action is dead. Meaning, you need to cultivate your faith. The Lord plants the seed. Kailangan, ikaw na lupa ka, pagyamanin mo yang seed na yan para siya ay lumago. Bigyan mo ng nutrients. Bigyan mo ng pagkain niya para siya ay lumago. Amen po? Because faith without action is dead. Kailangan may gawin tayo. You need to cultivate it. So, nung mga nakikita ko siya, bakit ba for some reason, puro yan ang mga nakikita ko mga halaman. Nursery plant, ang tawag, parang nursery yan. Kasi yan na yung mga baby plants. In the nursery, controlled group yan. Magtatanim ka, bibigyan mo ng mataba yung lupa, may light, controlled mo lahat ng kailangan para siya ay lumago. Ibig sabihin, yan ay inaalagaan mo pa lang. Ngayon, parang matagal, nasa kalahati pa lang po tayo eh. Ngayon, ito po yung nursery plant. Ibig sabihin, yan yung simula pa lang ng paglago ng iyong faith. Amen po? At yung lupa na nandyan, ikaw yan. Yung maliit na lupa, maliit ka lang din. Amen po? Maliit ka lang din. Pero, mataba. Amen? Ngayon, anong mangyayari? Mataba na ang lupa. Na-i-plant na ang plant. Tapos, lumago na siya. Hindi siya pwede manatili dyan. Amen po? Ililipat, ita-transplant. Tama po ba? Transplant. Ngayon, kapag may mga
may mga times na hindi agad sa lupang direkta. May times na ilalagay siya sa mas malaking pot lang. Ngayon, ililipat ka ng ililipat as you grow. However, may times na pag napunta ka sa pot, magiging overcrowded ang roots mo. Anong ibig sabihin po niyan? Kapag yan hindi nilipat, ang halaman mamamatay. Bakit? Hindi na siya suitable para mag-grow ang halaman. Hindi na siya suitable para, hindi na kaya ng capacity ng land, ng soil, to cultivate yung plant. Ibig sabihin, kailangan na siyang ilipat. Kung kayo po yan, formed na kayo. Buo na yan. Ito na ako. Nabuo na kayo. Meron na kayong structure. Alam nyo na mga kailangan nyong gawin. Pag ililipat po yan sa malaking plant, sa mas malaking land, o kaya sa mismong soil na, sa ground, minsan, kumbaga alam nyo yung parang, alam nyo na yung mga kailangan nyong gawin, tapos biglang mag-start ka ulit from zero. Amen po? And minsan, ang kailangan pang gawin is, i-break up pa yung roots na yan. Dudurugin ulit yung mga lupa. Alam nyo yun, nabuo ka na. Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Biglang, Lord, bakit parang hindi ko na masyadong Kasi kailangan ko ayan na, dudurugin na kita. Kasi ready ka na. Ready ka na dapat para ilipat sa pinaka-ground. Dudurugin ka na naman, Lord, ito na naman. Ganon po talaga. For the plant to grow, it is essential. Challenges happen, storms happen, winds, strong winds, may mga parang nalulunod ka na kasi ang daming rain, meron namang drought, tuyong-tuyo. But it is essential for you to grow. Amen po? So, ililipat ka. Start from zero ka ulit. Hindi mo na ulit, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano mangyayari? But why do you need to experience it? Because trees or plants that stop growing starts to die. Trees or plant that stops growing starts dying. Amen po? Kailangan ilipat ka para ikaw ay mas mag-grow pa. Kasi, pag hindi, mamamatay na naman ang pananampalataya mo. Amen po? Akala mo, ayan, may lumalago ka na. Lumalago ka nga. Kailangan, palaguin pa kita, anak. Ito pa ulit, mag-start ka ulit from zero. Amen. Pero, the good thing is, you have roots. Meron ka ng pagkakapitan. Yung pananampalataya mo, may pagkakapitan na alam mo na may alam ka na kay Lord, meron ka ng structure. Lord, you are good. Masasabi mo during challenges, Lord, you are the God that supplied the needs of Israelite in their wilderness. Sinusundan sila ng tubig, pinapadalhan sila ng pagkain. Hindi mo sila pinagkulang, Panginoon, ikaw ang Diyos na faithful. May alam mo na, may alam ka na sa character ni God. So, even though nilipat ka, tinake out ka sa iyong comfort zone. Kasi comfortable na yan eh. Tamo, kahit tinanggal sa sapat, buo pa din siya. Comfortable na yan. Ayos na siya. Because, yan na. Now, you need, anak, na-mold ka na, nag-grow ka na, now you need to grow even more. So that your faith don't die. Amen po? You need to be repotted. Faith, why? Because faith that can move mountains, kagaya ng sinabi natin kanina, sabi ko, Lord, iisod nyo yung sa pangalan ng Jesus, umisod yung kahit onti lang ganun. Kumbaga, pero hindi umisod. Bakit? Faith that can move mountains are the ones that can rise above the mountains. Kung ikaw ay titingin sa mountain, kung ikaw ay nandito, maliit, malaki ang mountain. Hindi, ma-overwhelm ka. But when your faith, in order for you to move the mountain, you need to
rise above the mountains. Amen po? Faith that can move mountains are the one that can rise above. Hindi ka maaapektuhan ng mga challenges and trials because you are above it, you're on top of it. Because the Lord God is with you and the Lord has grown your faith. Amen po? Patapos na po tayo. Ayun. Patapos na po tayo. Praise God. So, ibig sabihin, how can you move the mountain now? Kanina nandito ka, ang liit mo lang, higanti ang mountain. Once you are above the mountain, I believe all of us, nakasakay ng eroplano. Wala naman nagroro po dito, no? So, when you look down sa plane, tas nakikita mo yung mga mountain kasi puro mountain ang Canada eh. Makikita mo ang mga mountain, ang liliit lang. Ganyan lang sila oh. Ay, ang liit lang pala, bumaba ka dyan, ang laki niyan. Pero because you are above the mountain, you're on top of it, it does not overwhelm you. Amen po? Amen. Praise the Lord because your faith has been cultivated to rise above the mountain. Amen? So that's why we need to cultivate the faith. Pagyamanin nyo, mga anak, sabi ng Diyos, pagyamanin nyo yung binigay ko na sa inyo, kayo na ang bahalang mapagyaman yan. Amen? Patanggal nyo lahat ng mga kailangang patanggalin. Amen po? Faith that cannot this is the type of faith that cannot be moved by sight. Kung ano ang iyong nakikita, Lord, mas malaki ka dito. Amen po? Lord, 0 na. Lord, mas malaki ka dito. Ikaw ang supplier, ginto nga ang mga sa langit eh. Paulanin nyo ng onte, Lord. Masusupply lahat. Ano po? Faith, the enemy of faith is sight. That's why when you need to rise above the mountain, you need your faith to not be moved by sight. Amen po? Hallelujah. Hallelujah. Meron pa pong sunod eh. Pero, gutom na po ba tayo? Ay, hindi pa. Amen. Amen. Sige, sige pa, bibilisan ko na lang. Develop faith versus undeveloped faith. Ibig sabihin, faith na malago, matatag, versus faith na baby lang. What is the difference? Developed faith is a faith that's been cultivated. It has grown, napagyaman, enriched, fostered, and has been improved and constantly improving, actively improving. Yun ang developed faith. The Lord says that's the faith that you need. Developed faith. You need to develop your faith every day. Amen po ba? Undeveloped faith is the idle and stagnant faith. Nakampante na. Ayos na to. Ganito na ako. Pupunta sa church, sisimba, uuwi. Hindi nababago ang buhay. Naniniwala sa Diyos, pero hindi nababago ang buhay. That is the idle faith. That faith cannot move the mountain. Pag nakita niya ang bundok, ayoko na. Alam niyo po yun, kung ikaw ang hindi ka hiker, papaakitin ka ng bundok, Mount Everest, aba! Hindi na, umalis na tayo dito, lukuhan lang to, Ganon ang idle faith, stagnant faith, hindi ready for the challenges, for the mountains. Faith, why do we need another character of faith? That's why we need to enrich faith, is because faith aligns us to the will of God. It is no longer your will, but His will be done in your life. Amen po? So, kung ano man yung, Lord, nahihirapan ako sumunod sa iyo, when you grow and cultivate your faith, you are aligning yourself to the will of God. More and more yung mga hindi mo ma-surrender noon, na iso-surrender mo na ngayon, wala nang kahirap-hirap, namamatay ka sa iyong sarili. Amen po? Amen. Ayan. So, sabi po dito,
Matthew 17:20. You do not have enough faith. Ayan. Kaya, that's why you need to cultivate your faith. Bakit hindi, sabi ni Jesus dun sa mga disipulo niya, you do not have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth. If you had, past tense, kung mayroon lamang kayo, mayroon lamang kayong pananampalataya, even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible for you. Amen po? Kaya, yan ang i-desire nyo, the faith like a mustard seed, na planted sa matabang lupa, at lumalago. Amen po? Amen. Prayer won't make what faith can do. May times na kahit manalangin ka na manalangin, because you don't have enough capacity, you don't have enough faith, walang nangyayari. That's why you need to cultivate your faith so that the mountains can move. Amen po? You need to speak, to declare by faith in the name of Jesus. Nothing is impossible. Amen po? Last verse. Amen. Hallelujah. Last verse na. Hebrews 10:17. Hebrews 10:17. Then he says, I will never again remember their sins and lawless deeds. Why? True faith cannot go against the will of God. If you have true faith, you have been cultivating, and your faith has become true, faithful, and it has aligned you to the will of God. Your will, your faith, your pananampalataya, what you do, cannot go against the will of God. Bakit sinabi yan ni Lord? Because if we read the other, the Lord, pwede bang pakibuksan natin yung Matthew 10? Hebrews 10 pala, sorry. Hebrews 10. Hindi naman. Try natin sa 15. Hindi ko alam kung saan exactly doon sinabi. Praise God. Bakit? And the Holy Spirit also testifies that this is so. For he says, next verse, this is the new covenant I will make with my people on the day, says the Lord. I will put my laws on their hearts. Ibig sabihin na nilalagay ni Lord sa puso nyo ang mga batas niya, ang mga pangaral niya, ang commandment niya. And I will write them in their minds. Hindi niyo makakalimutan. Next verse. Then he says, I will never again remember their sins and lawless deeds. Because He has aligned through your faith, He has aligned you to Him. Amen po? True faith cannot go against the will of God. True faith. And faith comes from the Word of God. Amen po? So we must cultivate our faith. Ulit po, cultivate our faith. To grow, so that we will continue to grow, and we will be aligned to the Word of God, to the Lord. Praise God. Sige po, pwede po ba tayong tumayo? Praise God. Hallelujah. Banal na Espiritu, salamat sa iyong mensahe sa amin ngayong umaga, ngayong tanghali na ito. Lord, we pray, O Lord, that may you, the hearts that have been opened, the minds that have been opened, the eyes, those who can see, those who can hear, accept fully your word, your revelation, your conviction, that it will not lead, it is not a condemnation to us, but it is to lead us to the right path, to align to your will. Teach us, O God, how to cultivate this faith that you have given to us. How to cultivate ourselves that this faith will multiply, bear fruit
in our lives, O God. Pupuri lamang sa inyo, Panginoon, ang lahat. Ikaw po, banal na Espiritu lamang ang makakagawa nito. Ikaw po ang kumilos sa puso at isipan at sa buhay ng bawat isa. Even to our families, O God. Ang mga hindi na nananampalataya, because of the faith that you have planted, ay mananampalataya in the mighty name of Jesus. Through faith, we claim your promises, O God. In the mighty name of Jesus, to you be all the praise and the glory. In Jesus' mighty name,